Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. At again, gaya po ng aking nabanggit, napakalaking pribilehiyo mula sa Panginoon na tayo po ay sama-sama na makasasamba sa Panginoon sa unang linggo ng taong ito. At sa unang pagkakataon o sa unang linggo ito, isa sa mga napaka-importante na gustong ipaalala sa atin ng Panginoon, yung paghahanda sa buhay. Kasi nga po, again, ito ay panibagong taon sa ating buhay na dapat meron tayong mga bagong natututunan at mga bagong bagay na ginagawa sa buhay natin na makakatulong hindi lang doon sa kasalukuyang buhay natin, maging doon sa hinaharap ng ating buhay. By the way, sino po rito naranasan na niya na mawala ng pera? Alam niyo po, again, hindi madali ang mawala ng pera. Totoo po ba yan? At the same time, lalo na, hindi madali na mawala ng pera kapag matanda ka na. Totoo po ba yan? Mas mahirap pag ikaw nandoon ka na sa stage na yun ng buhay mo at wala kang pera. Alam niyo po, napakahirap para sa isang tao, lalo na sa isang magulang, na tumanda ka na wala kang pera. Alam niyo po, isa sa mga pwedeng pagsisihan ng isang tao, lalo na ng isang magulang, yung tumanda na walang pera. Yung hindi nakapaghanda sa kanyang pagtanda, and at the same time, yung hindi nakapagtira sa kanyang sarili. Totoo po ba? May mga tao hindi nakapagtitira sa kanyang sarili. Napansin niya? Kaya nga, lagi ko pong sinasabi, especially doon sa mga kasama natin, doon sa mga nasa ibang bansa, doon sa mga OFW na hindi po masamang tumulong, hindi masamang magmahal, and at the same time, hindi masamang umagapay sa ibang tao, pero siguraduhin mo, doon sa gagawin mo na yon, lagi kang may ititira sa sarili mo. Alam niyo po, ito ang mas malungkot na katotohanan sa buhay. Yung maraming tao nakita nila sa iba, yung bunga ng hindi nakapaghanda sa kanilang pagtanda, pero inulit pa nila sa kanilang buhay. Napansin niyo yun? Maraming tao nakita na yung bunga ng tumandang walang pera, pero inulit pa sa sarili. Maraming tao nakita na sa iba yung bunga ng hindi napaghanda ang pagtanda, yung bunga ng hindi nakapagtira sa sarili, pero inulit pa sa kanilang sarili. Kaya nga pala nasabi ni Solomon dito sa chapter 1 ng Ecclesiastes chapter 1 verses 9 to 11, ang sabi niya, ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Pansinin niyo, si Solomon, sabi niya, nangyari na yung mga bagay na yun, pero nangyayari pa rin, nagawa na yung mga bagay na yon, pero gagawin pa rin. At yung tinugtong pa niya, sabi niya, may mga bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan. Ganyan na yan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan at ang mga tao noon ay hindi naaalala ni magkaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga susunod na henerasyon. Pansinin nyo, yung mismong pinakamatalinong tao ay nagsabi na yung nangyari ay siyang nangyayari at mangyayari at yung nagawa ay gagawin pa. Pero ang mas matindi ron, yung sinabi niya doon sa bandang huli. Ang sabi niya doon sa bandang huli, ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkaroon ng alaala pa man tungkol sa mga taong susunod pagkatapos nila. Now, anong pinakikita ng reality na ito sa buhay? Posible ba na makalimutan ng isang tao pas ng panahon? Posible po ba yon? Na ikaw ay makalimutan paglipas ng panahon? Posible ba na makalimutan ang isang tao sa pagtanda niya? At posible ba na makalimutan ng isang tao kahit ng mga natulungan niya? Sino po rito? Na-experience mo na yon, marami kang natulungan pero nakalimutan ka ng mga natulungan mo. Alam niyo po, lahat doon sa sagot doon sa tanong na yon ay oo.
posible kang makalimutan pagtanda mo, posible kang makalimutan ng mga natulungan mo, at posible kang makalimutan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Lahat ng mga nagawa mo ay pwedeng makalimutan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Kaya nga kung mapapansin nyo, sa umpisa pa lang ng chapter 1 ng Ecclesiastes, ang bungad agad ni Solomon, dun sa verse 2, ang lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Higit pa to sa malalim na regrets o dun sa malalim na panghihinayang. Pag inaral mo, bakit yung napakatalinong tao na to ay nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan? Kasi nga ito po ang totoo, when you give the best of your life at nakalimutan ka, lalo na sa panahon ng katandaan mo, hindi ka pwedeng hindi masaktan. Totoo po ba yan? When you give the best of your time at nakalimutan ka, lalo na sa panahon ng iyong katandaan, hindi pwedeng hindi ka masaktan. And when you give the best of your wealth at nakalimutan ka, lalo na sa panahon ng katandaan mo, hindi pwedeng hindi ka makalimutan o hindi ka pwedeng hindi masaktan. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng taong hindi natutong magtira sa sarili, nasaktan sa huli. Lahat ng taong hindi natutong magtira ng pagmamahal sa sarili, nasaktan sa huli. Lahat ng taong hindi natutong magtira ng panahon sa sarili, nasaktan sa huli. At lahat ng tao na hindi natutong magtira ng pera sa sarili, sa huli, nasaktan. Kaya nga ganon kaimportante na isang tao matutong magtira sa sarili. Ganon kaimportante na isang tao, lalo na nagkakaedad ka na, matutong magtira sa sarili. At kaya nga ganon kaimportante ang isang magulang matutong magtira sa sarili. Now the question is, bakit maraming mga magulang nabibigong magtira sa kanyang sarili? Alam niyo po, saan yan? Hello, sound check. Alam niyo po, unang-unang dahilan, bakit maraming mga tao, lalo na mga magulang, nabibigong magtira sa kanyang sarili, ubos-ubos biyaya sa buhay. Totoo ba may mga magulang na sobrang ubos-ubos biyaya sa sarili? Pansinin nyo, sabi doon sa Proverbs 21:20, nananatili sa tahanan ng pantasang mahalagang kayamanan, ngunit ito'y nilalamon ng isang hangal. Alam niyo po, totoo ba may mga tao, kahit magulang na, parang walang bukas pagka gumastos? Napansin niyo yan? Hindi lang, sabi nga, hindi na naiisip na pwedeng kinabukasan mamroblema sa financial aspect. Alam niyo po, tandaan niyo, kahit anong dami ng pera mo o ng biyayang meron ka, pag ginastos mo ng walang habas, mauubos. Kahit anong dami ng pera meron ka, pag ginastos mo sa walang kapaparakan, bagay, mauubos. Again, gaya ng binanggit dito sa Proverbs 20:21, precious treasures and oil are in a wise man's dwelling, but a foolish man devours it. What does it mean? Una, lahat ng meron ka dapat mong tingnan na investment mula sa Diyos. Na hindi mo dapat ingatan lang, kung hindi, dapat maparami mo pa. Alam niyo po, sino naniniwala, lahat ng meron ka, lalo na pera, yaman, dapat tinitingnan mo na ito ay mula sa Diyos at hindi dapat masayang. Sino po naniniwala, lahat ng hindi naging maingat sa paggastos, pagdadala sa sarili sa kakapusan sa future ng buhay niya. Totoo ba yan? Lahat ng hindi naging maingat sa paggastos ng kanyang pera, ngayon,
Ang hindi mo alam, dinadala mo ang sarili mo unti-unti doon sa kakabusan sa kinaharap. Lahat ng hindi maayos o hindi naging maayos na paggastos, pagdadala to sa sarili sa kahirapan sa hinaharap ng buhay mo. What's the point? Iiwan ka ng kasaganaan sa buhay mo pag hindi mo iningatan anumang yaman na meron ka. Kahit gaano pa karami yan. Iiwan ka ng pera sa buhay mo pag hindi mo pinahalagahan bawat sentimo na meron ka ngayon sa buhay mo. At iiwan ka ng kaluwagan sa buhay pag hindi mo na parami anumang ipinahahawak ng Diyos sa iyo. Ang masakit lang doon, mas mararamdaman mo ang impact niya pag wala na sa iyo o nasayang mo na lahat ng dapat ay iningatan mo at pinarami mo. Iyon ang mas malungkot doon eh. Yung mararamdaman mo lang yung impact niya pag wala na siya. Mas mararamdaman mo yung hirap ng walang pera pag walang-wala ka na. Alam niyo po, ang mas masakit pa doon, yung mararamdaman mo yung impact niya, lalo na pag matanda ka na. At naalala mo, ang dami mo palang sinayang na pera. Ikalawa, ang pagiging mabuting katiwala ng yaman ng Diyos, hindi gahaman sa pera o sa yaman, hindi madamot sa halip, matulungin sa dapat tulungan. Sino po naniniwala? Kasama sa pagiging mabuting katiwala, yung tumulong ka o yung hindi ka humantong sa pagiging gahaman. At sino po naniniwala kasama sa pagiging mabuting katiwala, yung hindi ka humantong sa pagiging madamot. At lalo na, kasama sa pagiging mabuting katiwala, yung matalinong pagtulong. What's the point? Lahat ng akto ng pagkagahaman sa pera o yaman, ang dulo nito pagkaubos din. Lahat ng akto ng pagdaramot sa pera o yaman, ang dulo nito pagkaubos din. At higit sa lahat ng akto ng maling pagtulong sa yaman o pera, ang dulo nito pagkaubos din. Kasi nga ito ang totoo. Yung akala mo na dadagdagan ka dahil gahamang ka sa pera o yaman, pero ang totoo, mas marami ang nawawala sa taong gahaman sa pera o yaman. Totoo po ba yan? Yung akala mo dahil gahaman ka o greedy ka, nadadagdagan ka. No. Mas maraming nawawala sa isang tao na gahaman sa pera. Yung akala mo nadadagdagan ka dahil madamot ka, ang totoo, nababawasan ka. Nawawalan ka. Alam niyo po, tandaan nyo, lahat ng sarado ang kamay, hindi makatatanggap ng bagong pagpapala mula sa Diyos. Naniniwala po kayo doon? Alam niyo po, at higit sa lahat, tandaan niyo po, yung akala mo na dadagdagan ka dahil tumulong ka, pero ang totoo, dahil doon sa maling pagtulong, mas nawawala ka. Ang tanong, paano mo malalaman na mali pala ang ginawa mong pagtulong? Alam niyo po, pag tumulong ka doon sa mga tao na may kakayanan na ayaw lang gamitin ang kakayanan nila, mali ang pagtulong mo. Pag tumulong ka doon sa mga may sapat na lakas, pero ayaw lang gamitin ang kanilang lakas, mali ang nagiging pagtulong mo. At pag tumulong ka doon sa mga nasanay na lang na umasa sa iyo, mali ang nagiging pagtulong mo. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan, hindi masama ang tumulong. Nagiging masama ang pagtulong doon sa mga taong walang balak tulungan ang sarili nila. Nagiging masama ang pagtulong doon sa mga taong tamad. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul, yung mga tamad na mga kapatid, huwag niyong pakainin. Ano ang sinasabi dito ng Panginoon? May tamang paraan ng pagtulong. Dapat malinaw sa iyo na yung mga ipinagkakatiwalang yaman sa iyo ng Diyos, hindi mo sayangin
sa mga maling tao. Now, tandaan niyo po, lalo na sa loob ng pamilya, dapat natatapos yung pagiging breadwinner. Ang magulang, matapos mapalaki at mapag-aral ang mga anak, pag-graduate din ng mga anak sa pagiging breadwinner. Huwag naman yung nagkaanak na yung mga anak, siya pa rin ang naghahanap buhay para sa mga anak. Maling-mali na pamamaraan, maling-mali sistema sa loob ng tahanan, maling-maling makasanayan sa loob ng pamilya. Dapat ang magulang gumagraduate sa pagiging breadwinner, sa pagiging taga-suporta sa mga anak. Pag ang mga anak malalaki na, may kakayanan na pagtapos na ng mga magulang, dapat wag nang iasa pa ang buhay sa mga magulang. Yung mga ate, yung mga kuya, kapag ka naman nakatulong na sa pamilya at gusto nang magpamilya, hayaang magkaroon ng sariling pamilya at mag-focus doon sa sariling pamilya nila. Dapat ang tao, lalo na ang mga magulang, gumagraduate doon sa pagiging breadwinner sa loob ng pamilya. Kasi hindi pa pwedeng puro anak na lang ang titingnan ng magulang dahil tatanda sila. Paano nila paghahandaan ang kanilang pagtanda kung yung paging mga apo nila, yung kaapo-apuhan, sila pa rin ang kumakalinga? Alam niyo po, hindi yun maka-Diyos na pagmamagulang. Tandaan niyo, sa mga anak, hindi maka-Diyos na pagmamagulang na tumatanda na yung mga magulang mo, hinahayaan mo pang maghirap para lang masuportahan ka, may kakayanan ka naman. Hindi maka-Diyos. At wala kang makikita doon ni katiting na pagiging maka-Diyos kung pinababayaan mo naghihirap habang buhay yung magulang mo para suportahan ka, ang pamilya mo, yung mga anak mo, yung asawa mo, maling-mali na pagtrato sa magulang ng mga anak. And at the same time, sa mga kapatid, huwag hayaan na yung ate, yung kuya, o kahit yung bunso na sumuporta sa magulang, habang buhay susuporta sa magulang o sa pamilya. Kaya nga, mabuti na maunawaan natin sa lahat, kung ikaw ay magulang at magiging magulang, kung ikaw ay kabataan at tatanda, sino rito naniniwala tatanda pa siya? Yung hindi sumagot, hindi ka natatanda. Alam niyo po, importante maunawaan mo yung prinsipyo ng buhay. It is a basic principles in life. It is a basic role in life na dapat alam mo na tatanda ka. At alam mo na pagtanda mo, mangangailangan ka pa rin. Dapat malinaw sa atin yon. Alam niyo po, again, pag nabigo kang gawin na paghandaan ito, at the end of the day, walang matitira sa sarili mo. Ikalawa, bakit maraming mga tao, lalo na mga magulang, nabibigong maghanda o magtira para sa sarili? Masyadong nalibang sa panahon ng kasaganaan. Totoo ba, maraming tao, lalo na mga magulang, nabigong magtira ng para sa sarili nila kasi nga, akala hindi matatapos ang panahon ng kasaganaan. Ang akala nila, habang buhay ang kayamanan o yung kakayanang maghanap buhay sa sarili o para sa sarili, ang akala nila, puro kasaganaan lang ang mukha ng buhay. What does it mean? Una, tandaan niyo po, i-enjoy mo yung present life mo, pero huwag mong i-compromise ang future life mo. Sino po naniniwala? Pwede mo namang i-enjoy ang present life mo nang hindi naalalagay sa alanganin yung future life mo. Sino po rito naniniwala? Kailangan paghandaan mo yung future mo. Lalo na doon sa mga kabataan natin ngayon, sa mga young pro natin ngayon. Again, hindi habang buhay kabataan ka. Hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay may kakayanan ka. Alam niyo po, pwede ka namang gumastos ngayon nang hindi ka magmumukhang kawawa kinabukasan. At pwede ka namang mag-enjoy, pwede mo namang i-enjoy yung yaman na meron ka ngayon nang hindi mo kailangang
mangutang pagdating ng panahon. What's the point? Enjoy life within your means. Enjoy mo lang ang buhay nang hindi lagpas sa kakayanan mo. Huwag na huwag mong isa-celebrate ang isang espesyal na araw sa buhay mo, pero pagkatapos mong i-celebrate, ilang buwan, ilang taong kang magbabayad sa utang. Hindi po ito practicality lang. It is a wisdom coming from the Lord na hindi mo dapat na iuubos-ubos sa isang araw na espesyal na celebration at pagkatapos ilang buwan at ilang taong kang magbabayad ng utang mo. Huwag na huwag mong ipagpapalit yung ilang taong pagsisinop mo ng pera, lalo na kung ikaw ay pumunta pa ng ibang bansa para lang sa ilang araw na bakasyon, ilang araw na garbong paggastos, o ilang araw na pagsasaya. Tandaan niyo po, ikaw at hindi ang mga napasayo mo ang magmumukhang kawawa sa huli pag nabigo kang magtira para sa sarili mo. Tandaan niyo, hindi ikaw at hindi ang mga napasaya mo ang mamumroblema sa huli pag nabigo kang magtira para sa sarili mo. Ikalawa, pag nabigo kang paghandaan ng future mo, nabigo ka ring mabuhay para sa peaceful future. Sino po naniniwala? Wala namang papayapa pa sa isip na alam mo, pagtanda mo, may pambili ka ng pagkain. Totoo ba yan? Wala namang papayapa pa doon sa isip na alam mo, pagtanda mo, may pambili ka ng gamot. At wala nang papayapa pa doon sa isip na alam mo, pagtanda mo, pag kailangan mong magpa-hospital, may pang-hospital ka. At the same time, sino po naniniwala? Wala nang bibigat pa doon sa alalahaning hindi mo alam kung papaano ka kakain pagtanda mo. Totoo po ba yan? Ang bigat isipin no, na hindi mo alam kung papaano ka kakain. Hindi mo alam kung papaano ka bibili ng gamot mo. Hindi mo alam kung papaano ka magpapa-hospital pagkakailangan mo magpa-hospital. What's the point? Ikaw at hindi ang ibang tao ang magsasabi kung may kakainin ka ba pagtanda mo. Ikaw at hindi ang ibang tao ang gagawa kung may pang-hospital ka ba pagtanda mo. Ikaw at ang hindi ibang tao ang gagawa para masabi na pag nangailangan ka pagtanda mo, may madudukot ka. I remember yung isa sa mga nag-trigger na prinsipyo sa akin na sabi ko kahit ano mangyari, hindi ako manghihingi sa mga anak ko. Hindi ako hihingi ng pambili ng pagkain, hindi ako hihingi ng pambili ng gamot. Kahit hindi ako kumain, kahit hindi kami kumain, ni Ate Jess, sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin pagtanda ko yung nakita ko sa nanay ko. So alam niyo, yung nanay ko kasi ubos-ubos biyaya yun eh. Talagang pagka merong pera, talagang hanggat merong maibibigay, madudukot, ibibigay niya doon sa nangangailangan. Nung bata po kasi ako, sumasama ako sa nanay ko sa pagka kahit may pasok sumasama ako sa Malabon para mamakyaw. Nagtitinda siya ng isda dito sa Malolo, sa palengke. So, meron kaming kamag-anak or kapamilya na pagdadaan kami, paparahin na kami. Alam na, pauwi na kami galing ng Malabon. Yun lahat yun, bibigyan ng nanay ko ng ulam, ng pera. May ulam na, may pera pa. And then, dumating yung time, yung nanay ko na-stroke. So, nung ma-stroke siya, kasamang namroblema kami, hindi lang doon sa kanyang kalusugan, maging doon sa financial aspect. So, yung binibigyan niya lagi ng ulam, ng pera, nung siya ay ma-stroke,
nung medyo nakakalakad na, pagka pumupunta siya, kasi meron daw padala doon yung aking kapatid, bibigyan lang siya ng bigas pero pinagsasalitaan siya ng masakit. Sabi ko, pag tumanda ako, hindi ako manghihingi kahit sa anak ko. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan, walang ibang gagawa ng ikabubuti mo at ikapananatag ng isip mo, pagtanda mo, kundi ikaw. Yung ginagawa mo ngayon ang magdidetermine kung magiging payapa ka ba. Ang isip mo, ang kalooban mo, pagtanda mo. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo ngayon, na pagsasayang ng pera, pag akala mo na parang hindi mauubos, time will come, maiisip mo, sayang na sayang pala. Alam niyo po, again, pag hindi naging malinaw sa'yo at the end of the day, yun dapat mong paghandaan. Sobrang sakit yung mararamdaman mo pagtanda mo. At ikatlong dahilan, yung umasa na susuportahan ng anak pagtanda niya. Ang sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 7 to 8, sapagkat alam ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Hindi kami tumanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran, sa halip nagtrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Totoo po ba? May mga tao, lalo na mga magulang, hindi nakapagtira sa sarili kasi ang iniisip nila, susuportahan naman siya ng mga anak. Kakalingain naman siya ng mga anak niya. At gagastusan naman siya ng mga anak niya pagtanda niya. Pero tandaan niyo po, ito ang masakit na realidad sa buhay. Hindi lahat ng anak bukas sa pagsuporta sa magulang. Totoo po ba yan? Kaya nga mapalad ka kung ikaw ay may anak na bukas na suportahan ka. Napakapalad ng mga magulang na bukas ang anak nila na suportahan ng kanilang magulang sa pagtanda nito. Pero yung realidad, hindi lahat ng anak bukas na suportahan ang magulang sa pagtanda. Ang masakit na realidad, hindi lahat ng anak bukas na kalingain ang magulang sa pagtanda. At hindi lahat ng anak bukas na gastusan ng magulang pagtanda. What does it mean? Una, you are the most responsible sa pagtanda mo. Huwag mong iasa sa anak mo dahil pag inasa mo sa anak mo, malaki ang possibility na masaktan ka. Alam niyo po, hindi pwedeng hindi ka masaktan bilang magulang pag nangailangan ka ng pagkain at hindi ka binigyan ng anak mo, masasaktan ka. Totoo po ba yan? Hindi pwedeng hindi ka masaktan pagka nangailangan ka ng panggamot at hindi ka binigyan ng anak mo, tiyak masasaktan ka. Hindi pwedeng hindi ka masaktan pag dumating yung point na kailangan mong magpa-hospital at hindi ka binigyan ng anak mo ng pangpa-hospital, tiyak masasaktan ka. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Hanggat nasa sitwasyong may kakayanan ka pa, magtira ka ng pangkain para sa pagtanda mo. Hanggat may kakayanan ka, hanggat nasa sitwasyong may kakayanan ka pa, magtira ka ng panggamot mo para sa pagtanda mo. At hanggat nasa sitwasyon ka pa na may kakayanan ka pa, magtira ka ng pangpa-hospital mo pagtanda mo. Ikalawa, mas masarap ang anumang tulong mula sa anak na kusang ibinigay at hindi inobliga. Tandaan nyo po, sa mga anak, tandaan nyo, mas masarap sa magulang yon yung kusang ibinibigay at hindi inoobliga. Alam niyo po, mas magaan sa kalooban na binigyan ka ng pangkain ng anak mo ng kusa kesa inobliga ka. O dahil lang doon sa obligasyon,
kaya ka binigyan ng pangkain. Mas masarap yung kusang loob na binigyan ka ng panggamot, ng pangpahospital, kesa doon sa obligasyon lang. Why? Kasi nga sa ayon sa gusto mo, anumang hindi kusa na pagtulong, madalas may sukli na masakit na salita. Tandaan niyo po, lahat ng hindi kusa na pagtulong, lagi sa dulo nun, may sukli yon, masakit na salita. Lagi sa dulo nun, may panunumbat. Lagi sa dulo nun, may paninisi. Ano tinuturo nito? Kung ayaw mong makarinig ng masakit na salita sa pagtanda mo, lahat ng magagawa mo, gawin mo para hindi mo iasa ang pangkain mo kahit sa mga anak mo. Kung ayaw mong makarinig ng panunumbat sa pagtanda mo, lahat ng magagawa mo, gawin mo para hindi mo iasa sa anak mo ang pambili ng gamot mo. And even yung pangpahospital mo. At lahat ng, kung ayaw mo makarinig ng paninisi sa anak mo, pagtanda mo, lahat na magagawa mo, gawin mo para hindi ka makitira sa mga anak mo. Pagtanda mo. Now, the question, bakit nga ba importanteng may pera ang isang tao? Lalo na ang isang magulang na tumatanda na. Alam niyo po, unang-unang dahilan bakit dapat may pera ka? Pag wala kang pera, madali kang kontrolin ng iba. Lalo na sa panahon ng iyong katandaan. Totoo po ba? Isa yun sa mga masakit na realidad ng buhay. Pag wala kang pera, ang dali mong kontrolin ng iba. Isa sa mga masakit na realidad sa buhay, pag wala kang pera, mas madali kang alipinin ng iba. At isa sa mga masakit na realidad ng buhay, pag wala kang pera, mas madali kang kawawain ng ibang tao. Kasi nga ito ang totoo eh. Magbabago lang ang estado ng buhay mo, pero yung katotohanan na habang nabubuhay ka, kailangan mo ng pera. Magbabago lang ang dami o halaga ng pera na kailangan mo, pero yung katotohanan na habang nabubuhay ka, kailangan mo ng pera, hindi magbabago yon. At magbabago lang, tandaan niyo po, ang panahon sa buhay mo, pero yung katotohanan na habang nabubuhay ka, kailangan mo ng pera, laging nandoon yon. What does it mean? Una, kung gusto mong manatiling malaya sa mga desisyon mo sa buhay, paghandaan mo ang pagtanda mo. Totoo ba? Parang ang hirap na kung kailan ka pa tumanda, saka ka pa nawala ng kalayaang magdesisyon sa buhay. Totoo ba yon? Ang hirap na kung kailan ka tumanda at saka ka nawala ng kalayaan, lalo na sa pagdidesisyon sa buhay mo. Alam niyo po, parang ang hirap na kung kailan ka pa tumanda, saka ka pa nawala ng kalayaan na gawin yung gusto mong gawin sa buhay mo. At ang hirap na kung kailan ka pa tumanda, saka ka pa nawala ng kalayaan na i-enjoy ang mga natitirang sandali sa buhay mo. What's the point? Sa ayaw at sa gusto mo, pag tumanda kang walang pera at nakaasa sa pera ng anak mo, masisikil ng kawalan ng pera ang mga desisyon mo sa buhay. Pag tumanda kang walang pera, nakaasa ka sa pera ng iba, kahit sa anak mo, tandaan niyo po, masisikil ng kawalan mo ng pera yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi nga, hindi naman pwedeng nakaasa ka lang halimbawa sa anak mo, kung ikaw ay byuda na, gusto mong mag-asawa, byudo ka na, gusto mo mag-asawa, hindi naman pwedeng yung bagong pamilya mo, iaasa mo pa sa anak mo eh. Totoo po ba yan? Alam niyo po, kung nakasanayan mong tumulong at may gusto kang tulungan, paano mo gagawin yon kung wala kang pera? Hindi naman pwedeng pati yung pantulong sa ibang tao, hihingin mo pa sa anak mo. At sa ayaw at sa gusto mo, pag tumanda kang walang pera at nakaasa sa pera ng iba kahit sa anak mo,
masisikil yung kawalan mo ng pera o masisikil ng kawalan mo ng pera yung kalayaan mong ma-enjoy ang buhay mo. Alam niyo po, kung may gusto kang mapuntahan, may gusto kang kainin, hindi mo magagawa yon pag wala kang sarili mong pera. Hindi mo naman pwedeng pati panglibang mo, pang diversion mo sa buhay mo, iaasa mo pa o hihingin mo pa sa iba kahit sa anak mo. Ganong kalalim yung tinatanggal na kalayaan sa isang magulang na tumandang walang pera. Ikalawa, kung gusto mong manatiling malaya sa direksyon ng buhay mo, sa katandaan mo, paghandaan mo ang buhay. Totoo po ba? Pag tumanda kang nakaasa sa iba, kahit saan ka ipihit, wala kang magagawa eh. Totoo po ba yan? Pag walang-wala ka, tapos tumanda ka na, kahit saan ka ipihit, wala kang magagawa. Kahit saan ka dalhin, wala kang magagawa. Daling ka doon sa home for the aged, wala kang magagawa. Daling ka doon sa nursing home, wala kang magagawa. Daling ka sa kalye, wala kang magagawa. Dahil wala kang pera. Why? Because you lose your freedom to make a choice for yourself. Pag hindi mo pinaghandaan yung mga sitwasyon na yan ng buhay mo, iyon yung pwedeng mangyari sa iyo. You lose your freedom to choose the direction for yourself. At yung pinakamatindi, you lose your freedom to love your remaining years. Kasi nga ito po ang totoo, parang ang hirap ng mahalin ang buhay na hindi na ikaw ang nagdedesisyon. Parang ang hirap ng mahalin ang buhay na iba na ang gusto mong puntahan doon sa pinupuntahan ng buhay mo. At ang hirap ng mahalin ang buhay na kahit saan ka na lang ipihit. Ikalawa, bakit kailangan mong paghandaan ang pagtanda mo? Bakit kailangan may pera ka pagtanda mo? Pag wala kang pera, mapipilitan kang tiisin kahit pangit na trato sa'yo. Totoo po ba yan? Pag tumanda kang wala kang pera, kahit pangit na ang trato sa'yo, titiisin mo na lang. Pag wala kang pera, mapipilitan kang tiisin masasakit na salita ng nagpapakain sa'yo. Pag wala kang pera na tumanda ka, mapipilitan kang tiisin pangit na pakikitungo ng nagpapatira sa'yo. What does it mean? Una, mas piliin yung payak na buhay na may kalayaan at kapayapaan kaysa may konting rangya na may panunumbat. Sa mga magulang po, sa mga magiging magulang, sa mga matanda at sa mga tatanda pa, tandaan niyo po, mas masarap yung simpleng pagkain sa hapag kaysa marangyang pagkain na ang hirap lunukin dahil baka isumbat sa'yo pag nakain mo na. Totoo po ba yan? Mas masarap yung simpleng higaan kaysa naka-aircon ka na kwarto na kahit natulog ka pa, papatayan ka na ng aircon. Pag nakikitira ka, posible mong maranasan yon. Tandaan niyo po, mas masarap yung kahit bahay kubo, yung basta malaya ka lang na nakagagalaw, kesa doon sa lahat ng kilos mo dinomero. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan sa mga magulang, magiging magulang, sa mga tatanda, mas masarap na nandoon ka sa sarili mong bahay. Kasi nga, kahit mabait ang anak mo, pero kung nagkaroon ka ng magula o ng manugang na kamag-anak ni Satanas, hindi mo gugustuhin mabuhay pa. Yung bawat galaw mo, iniino, yung bawat pagkain mo, binibilang. Alam niyo po, mas masarap yung nandoon ka sa sarili mo kahit simple. Anong pinapakita nito? Again, lagi mong piliin yung kahit simpleng buhay sa pagtanda.
basta payapa ang loob mo. Lagi mong piliin yung kahit simpleng pagkain lang sa pagtanda mo, basta payapa ang buhay mo at walang manunumbat sa kinain mo. Lagi mong piliin na kahit simpleng tirahan lang pagtanda mo, basta payapa ang loob mo at walang manunumbat dahil nakikitira ka. Kasi nga ito ang totoo, wala namang karangyaan ang makakatumbas sa payapang buhay, lalo na sa panahon ng katandaan mo. Walang karangyaan ang makakatumbas sa malayang pamumuhay, lalo na sa katandaan mo eh. At walang karangyaan ang makakatumbas sa magaang pamumuhay, lalo na sa katandaan mo. Ikalawa, mas piliin yung payak na pamumuhay na may dignidad kaysa may konting rangya na walang paggalang. Sino po naniniwala? May mga tao tatanggalan ka ng dignidad dahil wala ka ng pera eh. Totoo po ba yan? Naranasan nyo yan ha? Nung dating marami kang pera, ang dami mong kaibigan, ang daming nakakakilala sa'yo. Pero nung nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, parang hindi ka naging kaibigan. Parang hindi ka nakilala. Alam niyo po, may mga tao tatanggalan ka ng dignidad dahil pinapakain ka. May mga tao tatanggalan ka ng dignidad dahil nakikitira ka sa kanila. What's the point? Sa lahat po, again, ng mga magulang, magiging magulang, sa lahat ng mga matatanda at tatanda pa, tandaan niyo po, isa sa mga pinakamalungkot na pagtanda, yung kung kailan ka tumanda, saka ka hindi iginalang dahil nakaasa ka na lang sa kanila. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa buhay, lalo na sa pagtanda, yung kung kailan ka tumanda at saka ka hindi ginalang dahil pinapakain ka na lang nila at pinatitira ka na lang nila. Ganon kalupit minsan ang buhay para sa mga tumandang magulang. And finally, bakit kailangan mo na tumandang may pera? Sino po rito gusto niya tumanda ngayong may pera? Alam niyo po, pag wala kang pera, mas madali kang makakalimutan. Totoo ba, isa sa mga pinakamalungkot na karanasan sa buhay ng isang magulang, yung makalimutan siya ng mga anak niya. Totoo ba, masakit yun? Pag ikaw ay tumanda at nakalimutan ka ng mga anak mo, sobrang sakit nun. At isa sa mga pinakamalungkot na karanasan sa buhay, lalo na sa isang magulang, yung walang makaalala sa mga ginawa mo. At isa sa mga pinakamalungkot na karanasan sa buhay ng isang magulang, yung wala na mismo makaalala sa iyo. Pansinin nyo, again, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 1, verse 11, ang mga tao noong una hindi naaalala. Ni magkaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao na mga taong susunod pagkatapos nila. Ano pinapakita nito? Masakit pero kailangan mong tanggapin. Kahit minahal mo, pagdating ng panahon, pwede kang makalimutan. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Kahit kinalinga mo, pagdating ng panahon, pwede kang makalimutan. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Kahit na ibinigay mo ang lahat, pwede kang makalimutan. At ang pinakamasakit, pero kailangan mong tanggapin, kahit anak mo pa, pwede kang makalimutan pagdating ng panahon. Pag nandoon ka na sa point na yun, tandaan niyo po, ng buhay mo, hindi pa pwedeng hindi ka mapuno ng regrets. Now, paano mo maiiwasang mapuno ng regrets habang tinatanggap mo yung masakit na katotohanan na yun ng buhay? Na kahit minahal mo, kinalinga mo, kahit anak mo, pwede ka palang makalimutan. Tandaan niyo po, una, bago ka sa makabilang buhay, sulitin mo na kasalukuyang buhay mo.
Sino po naniniwala? Pwede mo naman sulitin ang kasalukuyang buhay mo kasabay ng pagtanggap ng katotohanan kahit gaano mo pa minahal, pwede kang makalimutan. Sino po naniniwala? Pwede mo namang sulitin yung kasalukuyang buhay mo kasabay ng pagtanggap sa katotohanan kahit gaano mo pa kinalinga, pwede kang makalimutan. At sino po naniniwala, pwede mo namang i-enjoy ang buhay mo kasabay ng pagtanggap na kahit anak mo pa, pwede kang makalimutan. Ang tanong, paano mo gagawin yon? Give the best of your life, pero magtira para sa sarili. Magmahal, pero tiyakin, may matitira para sa pagmamahal sa sarili. Give the best of your time, pero magtira para sa sarili. Makisama ng buong buo, pero tiyakin, may matitirang panahon para sa sarili. And keep the best of your wealth, pero magtira para sa sarili. Magtira ng buong buo, pero tiyakin, may matitira, lalo na para sa sarili. So church, sa lahat po ng mga magulang, sa lahat na magiging magulang, sa lahat ng mga matanda at mga tatanda, huwag maging ubos-ubos biyaya sa buhay. Kung hindi mo nagawa ng mga nakaraang taon ng buhay mo, ngayong 2025, gawin mo na. Huwag masyadong malibang sa panahon ng kasaganaan at huwag umasa na laging susuportahan ng anak. Lagi mong isaisip ang pagtitira para sa sarili dahil pag wala kang pera, madali kang kontrolin, lalo na sa iyong katandaan. Pag wala kang pera, mapipilitan kang tiisin kahit na pangit na trato sa iyo. At pag wala kang pera, madali kang makakalimutan. Kahit gaano mo pa minahal, kahit gaano mo pa kinalinga, kahit anak mo pa. So again, give the best of your life. Pero magtira para sa sarili. Give the best of your love. Magtira para matuto pa ring mahalin ang sarili. And give of your time kahit sa anak mo pa, pero magtira rin ng panahon para sa sarili. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nawa marami ka pong binuksan na bagong kaisipan sa bawat isa sa amin. Marami kang ginising, Panginoon, na mga kaisipan sa bawat isa sa amin, at marami kang tinuwid, Panginoon, sa mga mali na nagawa namin at ginagawa sa aming buhay. Sa mga kapatid po, Panginoon, na naririto sa physical service, sa lahat ng nasa online service, at sa lahat na makakapanood ng bidyong ito, Panginoon, katagpuin mo po sila at ilagay sa kanilang puso ang kahalagahan ng paghahanda para sa kanilang pagtanda. Salamat po sa kabuuan ng gawain ito. Muli po, ikaw lamang ang nataas at naluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.